Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you for joining us. Madami po ako nakikitang bagong mukha. Welcome po sa Faith Family Church. To our visitors, we are happy to have you around. At sana ay ito lang yung first at masundan pa po ng maraming visit sa ating iglesia. Ngayong umaga pong ito, itutuloy ko po yung ating series on the Heroes of Hope. Yan. So, pwede ko pang invite ang ating buong kapatiran. Kahit po yung ating mga online attenders, good morning po sa inyo o good evening, kung ano man po yung oras sa globe na kinalalagyan nyo. At tayo po tumayo at manalangin. Let's look up to the Lord in a word of prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you and we bless you. And we are grateful, Lord, for this morning na patuloy mo po kaming nakalagay, included po kami, Panginoon, sa inyong wake-up list, that we can again declare that your steadfast love for us never ceases. Your mercies never come to an end. Lord, your mercies are new every morning. And great is your faithfulness sa aming mga buhay. Ngayong umaga pong ito sa aming pong pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong salita, ay patuloy po kami, Panginoon, dumadalangin at tumitingin sa inyo bilang daluyan po ng lahat ng aming kalakasan, ng aming pag-asa, at ang tumutugon po, Panginoon, sa aming pananampalataya. Dalangin ko po ang bawat lalaki at babaeng naririto na makikinig po ng iyong salita. Alam ko po na iba-iba po ang kanilang mga kalagayan sa buhay at iba-iba po ang karamdam, ang lagay din ng kanilang mga puso. Dalangin ko po na tagpuin mo sila, O Diyos, sa kanilang makabagabagan, sa kanilang makalungkutan, sa kanilang makagalakan, at gayon din po sa kanilang mga tagumpay, ay maunawaan po nila na ang lahat ng bagay na maganda, na nagmumula sa inyo ay maganda at mabuti, at inyo pong pwedeng gamitin para sa kanilang ikalalago at ikabubuti at ikatatagumpay. Ngayong umaga pong ito ay anyayaan namin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Holy Spirit, illuminate the Word of God to us at amin pong maunawaan kung gaano po kalalim at kataas at gaano din po kahaba at kalawak ang pag-ibig ni Kristo Jesus sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa kanyang pangalan. Amen. Tayo po'y makaupo na. Moses, our hero of hope. Napakarami pong pwedeng masabi sa mamang ito, no? Siya po yung tinatawag sa Bible na the man whom the Lord have made as God to Pharaoh. Dahil alam naman po natin kung paano po ang tawag dito, kinonfront ni Moses ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto sa pamamagitan po ng 10 plagues na talaga pong pinakita ng Panginoon that He is sovereign and He is most powerful above all gods. Dahil alam naman po natin na sa Ehipto, ang Pharaoh ay Diyos nila. Pero siya po ay nagmustulang talunan nung ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moses. Ito rin po yung tinutukoy sa Revelations 11. The man who had the power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague. Ito pong taong ito ay talagang, ang tawag dito, kinakitaan ng greatness. If there's anything that you can really look and see sa buhay at paglilingkod sa ministry po, ayan, meron tayong, tawag dito, quitters. Sa paglilingkod ni Moses, ay greatness. Talaga pong sobra siyang, ano ba yung great sa Tagalog? Tanong kay ChatGPT. Greatness. Sobra siyang dakila, no? Sobra siyang sikat. The man of God who parted the Red Sea and led the Israelites to walk on dry land. Of course, alam naman natin, hindi naman siya nag-part ng Red Sea, it's the Lord. But of course, he was commissioned by God to appropriate at execute that command
na paglakad niya doon ay magpapart yung Red Sea. And sabi po rito, ito po yung pinakagusto ko, since that time, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Napakarami pa po natin pwedeng sabihin tungkol kay Moses. Dahil sa kanyang kadakilaan at sa laki ng naging role niya, not only in the deliverance of Israel in Egypt, but more so in the fulfillment of man's redemption, and eventually, alam po natin na magbabalik sila dito sa mundong ito in the tribulation para po papangyarihin kasangkapanin ng Panginoon na matupad ang mga final stages ng ating battle before our full redemption. And what was the secret? Ano po bang sikreto ni Moses sa lahat ng kadakilaan na nakita natin at ipinahayag ng salita ng Diyos patungkol sa Kanya? Alam niyo po ba kung anong sikreto ni Moses? The secret is the wilderness. The secret is the wilderness. Sasabihin niyo siguro, Pastora, sure ka ba dyan? Ano po ba yung wilderness? It is a place of intense experience of isolation and seclusion, the state of being private and away from other people. Ito po yung makikita nating kabalintunaan sa salita ng Diyos, na bago ka itaas sa rurok ng tagumpay at ng kadakilaan ng Diyos, ay dadalhin ka pa muna niya sa lugar ng ilang o disyerto. Isang lugar na matinding karanasan ng pagkakahiwalay o pagkakalayo sa ibang tao at pag-iisa. End of barrenness. In relation to wilderness, barrenness refers to the state of being unproductive and at the same time desolate or deserted of people. Mga kapatid, you might be in any of this situation right now. Hindi ko po alam ang kalagayan ng puso nyo, but if you're someone who is really in the period of waiting and like you are feeling and experiencing na walang nangyayari sa buhay natin, walang nagiging resulta, walang nagiging aksyon, at wari bang unti-unting nawawala yung mga tao na kinakapitan natin at na pinagtitiwalaan natin, the word is for you, that God can make your life out from the wilderness into greatness in the same manner that He did that to Moses. So are you ready to journey into the Word of God? Amen? Okay, alam niyo po, tuwing ako po ay nagpiprepare ng message, actually, I myself am very excited. Kasi namamangha din po ako kung paano nangungusap ang salita ng Diyos sa buhay ko. Kaya nga po, with the same excitement na nakukuha ko, pag ako po ay nagpiprepare ng message, alam ko po na I can bring you out into that same excitement na matutunan po natin at mag-journey po tayo into the wilderness para nang sa gayon ay makita natin ang Panginoon at ma-meet natin siya in a very personal but powerful way. Amen? The message this morning, ayan, ngayon pa lang po yung title, Why We Have Prosperous Hope When God Places Us in the Wilderness. Why we have prosperous hope when God places us in the wilderness. Bakit meron tayong masaganang pag-asa pag nilalagay tayo ng Panginoon sa disyerto o sa ilang? Una po, God is keeping us from harm. God is keeping us from harm. Ang isang unang dahilan na pwede po nating makita na napakagandang pag-asa na tayo po ay talagang ipinag-aadya ng Diyos o iniiwas niya sa kapahamakan. God is keeping us from harm. 1.1. God is keeping us from harm, from our rash decisions, out of our desire to help others. Out of our desire to help others. As far as Moses is concerned, ito po yung
ang tawag dito, ito po yung applicable. Kasi meron po siyang desire to help others. Tingnan niyo po yung Exodus 2, verse 14. Sabi rito, but he said, who made you a ruler and a judge over us? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? Then Moses was afraid and said, surely the matter has become known. Alam niyo minsan, yung atin pong kagustuhan na tumulong sa ibang tao, nagbubunga po ito ng imbis na makatulong, nakasama po sa atin, no? At minsan yung resulta ay hindi mabuti kasi ano nangyari, no? Sabi rito, natakot si Moses, alam na ng mga tao kung anong ginawa ko. Siguro nagtataka kayo, ano po bang ginawa ni Moses? No? Actually, maganda sana yung ginawa niya pero pangit. Mabuti sana pero masama. Oo, ang ginawa niya. Gusto niyo ba malaman kung ano yung magandang ginawa niya pero pangit? Mabuti sana pero masama. Isang araw, siya po ay naglalakad sa kalsada, no? Alam niyo naman na siya po ay inampon ng prinsesa ng Ehipto dahil po siya ay itinapon sa ilog ng nanay niya nung hindi na po siya maitago. Tinatago siya kasi at that time ay nag-decree po ang Pharaoh ng Egypt na patayin ng mga kumadrona ang lahat ng lalaki na Israelita. Dahil nga po sa sumusobra na silang dumarami, natatakot ang Pharaoh na masyado silang malakas. Magkaroon sila ng kapangyarihan at ng abilidad o ng kakayahan na mag-go against Pharaoh, no? So, imbis na sila yung, tawag dito, sila yung nakikitira lang, sila yung maghari, no? Ang ginawa nila, inalipin nila yung mga Israelita at merong bilin. Patayin lahat ng lalaki. Yung babae, bubuhayin, no? At si Moses ay lalaki, so siya po ay itinago ng nanay niya dahil nakita nung nanay niya, sayang naman tong baby ko kung papatayin, no? And of course, nung time na hindi na siya maitago, inanod siya sa ilog. Sa Nile River, sa mabuting pagkakataon naman, nakita siya nung prinsesa habang naliligo, umiiyak siya, naawa si princess. No? So, inampun siya. So, nabuhay siya bilang isang prinsipe, pero isang araw, ay dinalaw niya yung mga kababayan niya at nakita niya doon na inaapi ng mga Egyptians. Ang ginawa niya dun sa Egyptian na umapi, pinatay niya. So, yun ang sinasabi ko sa inyo, mabuting ginawa niya, pero masama. Kasi, mabuti yung intention niya, tulungan yung kababayan niya. Kaya lang, yung kaparanan niya, masama, mapusok. No? Pinatay niya yung Egyptian. So, at hindi yun naging secret. At minsan, alam nyo, hindi naman po konsentidor si Lord. Pero kaya po niya tayo minsan ina-isolate, para hindi po natin damahin, hindi po natin ma-experience yung full blow nung mga nagawa nating kasalanan. Kasi kung honest po tayo, marami tayong mga nagawang kapalpakan. Ang tawag po dyan ay mercy. Ang tawag po dyan ay mercy. Hindi ulat ng panahon tayo inaapi. Mayroong mga pagkakataon na tayo may kasalanan. Subalit, sa habag ng Diyos, imbis na maparusahan tayo sa ating kasalanan, ay inihiwalay po niya tayo, ina-isolate niya tayo. Dinadala niya tayo sa wilderness para po hindi natin damahin, para hindi po natin tanggapin ang full blow ng kaparusahan o ng consequence, ng negative consequence ng ating ginawa, no? 1.2, God is keeping us from harm, from our rash decisions out of our desire to help others, but would be construed or interpreted negatively by other people. Medyo mahaba, no? Pero isa lang ibig sabihin yan. In continuation ng 1.1, ang ibig sabihin nito ay inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan mula sa resulta ng mga mapusok nating desisyon dahil sa gusto nating makatulong sa iba, pero ang tingin ng iba ay
masama o negative. Alam mo yon, yung tumulong ka sa iba, pero yung tingin ng tinulungan mo, hindi mo siya natulungan. At napahamak pa siya dahil sa pagtulong mo. O nakasama pa yung pagtulong mo. Meron po ba kayong gano'n? Nakaka-relate? Yung tinulungan nyo, pero imbis magpasalamat, ay ang tingin dun sa ginawa mo ay negative. Ay nega, no? Okay. Sa Exodus 2:13, makikita natin na another day, kanina sabi natin, nakita ni Moses yung kanyang kababayan na inaapi at ipinagtanggol niya ito sa Egyptian at ang tawag dito, binaon niya sa lupa yung pinatay niya, no, na nalaman naman, na-discover, may nakaalam. Another day, tawag dito, opportunity, ay yun namang pareho niyang kababayan, dalawang Israelita, ang nag-aaway. No, suntukan blue siguro ito. At umawat na naman siya. May dugong FPJ talaga ito si Moses, umawat na naman. Sabi niya, huwag kayo mag-away, magkapatid kayo, magkalahi kayo. Tapos, imbis na pasalamatan siya sa pag-awat niya, ano ang isinagot nung isa, nung mga inaawat niya, no? Sabi rito, sinong nagbigay sa'yo, Exodus 2, sabi rito, 2:14, sinong nagbigay sa'yo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? So, minasama yung kanyang, yung kanyang tawag dito, yung kanyang pagtulong. Eto pa, papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. So, yung pagtulong, yung minsan, yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, hindi naman nangangahulugan na ito ay ma-appreciate. No? Kaya, kung makita nyo, inilayo ng Panginoon si Moses out of that. And 1.3, God is keeping us from harm, from our rash decisions, out of our desire to help others, but would be construed, interpreted negatively by other people, and could end our life abruptly. Actually, out of the 3 points, ito po yung napakaganda na nakita ko po kung bakit si Moses ay lumayo o dinala ng Diyos sa wilderness, no? Dahil meron pong nangyari after that. Hindi lamang po siya nakita ng ibang tao, nakarating pa ito sa knowledge ng mismong Pharaoh, no? So, pinipigilan ng Diyos na mapahamak tayo sa pabigla-bigla nating aksyon sa kagustuhan nating makatulong sa ating kapwa na hindi naman nila na-appreciate at negative pa nga ang tingin nila. And worst, ay pwede nating ikadisgrasya o ikamatay. Sa Exodus 2:15, Tagalog po yung babasahin ko, nang malaman ng Faraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Yun one dahilan kung bakit tumakas si Moises sa ilang o sa disyerto. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng sambalon. Number 2. Okay. Reason why God, we have prosperous hope when God puts us or places us in the wilderness. Number 2 ay dahil God is orchestrating divine appointments in our path. God is orchestrating divine appointments in our path. Say with me, orchestrating. Okay. Ano ibig sabihin ng orchestrating? Gumagawa siya ng daan, He's making divine appointments in our paths. 2.1, God is orchestrating divine appointments in our paths by meeting His new family in the wilderness. Okay. Sa Exodus 16, now the priest of Midian had 7 daughters and they came to draw water and fill the troughs to water their father's flock. No?
So dumating ang 7 anak na babae ni Jethro, yung pari ng Midian, mag-iigib sila ng tubig para sa mga alagang tupa at kambing ng tatay nila. Pero pinaalis sila ng ilang mga shepherd, pinagtanggol ni Moses sa mga babae at siya rin ang nagpapainom sa mga alaga nilang hayop. Meron talagang inborn kay Moses maging FPJ. Ayan, may nakita na naman siyang inaapi. Mga kadalagahan na ang tawag dito, pinapaalis dun sa balon para bigyan nila ng tubig ang kanilang mga hayop. At nang makauwi ng mga babae, nagtanong ang tatay nila, bakit ang aga niyong umuwi ngayon? Sagot ng mga babae, tinulungan kami ng isang Egyptian laban sa mga shepherd at siya ang nag-igib ng tubig para painumin ang mga alaga naming hayop. Okay, take note, ito yung sinabi ni Jethro. Sa verse 20, Exodus 2:20, tanong ni Jethro sa mga anak niya, nasaan siya? Bakit niyo siya iniwan doon? Puntahan niyo siya at nag-invite na kumain kasama natin. Pumayag si Moses na doon tumira, pinakasal ni Jethro ang anak niyang si Zipporah kay Moses, o Zipporah kay Moses. So makita niyo, out of that, experience, nakakita ng bagong family si Moises in the person of Jethro, yung kanyang biyenan, at gayon din naman si Zipporah ang naging asawa niya. Alam nyo, napaka-meaningful at napaka-important ng point na to. Mamaya, ipapaliwanag ko ng husto na sobra-sobra pong divine appointment na nakamit si Moses ng bagong pamilya sa poder po ni Jethro at ni Zipporah. Hang in there at mamaya po ibabalikan ko itong idea na ito, itong thought na ito sa pag-progress po ng ating discussion. But let me first go to 2.2, ito na yon. God has orchestrated Moses' path by meeting Zipporah to affirm his calling as Israel's deliverer. No? So God has orchestrated Moses' path by meeting Zipporah to affirm his calling as Israel's deliverer. Alam niyo po, si Zipporah, napaka-important, napakahalaga po ng ginawa niya o ng naging role niya sa buhay, hindi lang sa love life ni Moses bilang asawa niya, pero higit sa lahat sa buhay, pananampalataya at sa calling ni Moses. Sino po ba si Zipporah? Bukod sa pagiging asawa ni Moses, alam niyo po ba na si Zipporah ang nagligtas kay Moses dahil muntik na siyang patayin ng Diyos while on their way to Egypt to deliver the Israelites from slavery. Sa Exodus 4:24, on the way to Egypt, at the place where Moses and his family had stopped for the night, the Lord confronted him and was about to kill him. But when Moses' wife Zipporah took a flint knife and circumcised her son, she touched his feet with a foreskin and said, "Now you are a bridegroom of blood to me." Balikan po natin yung Tagalog. Isang gabi habang nagpapahinga sina Moses sa paglalakbay nila papuntang Egypt, lumapit si Lord kay Moses at sinubukan niyang patayin. Pero kumuha si Zipporah ng kutsilyong gawa sa bato at tinuli ang anak niya, ipinahid niya sa paa ni Moses yung pinagtulian at sinabi niya, "Asawa na talaga kita sa dugo." Kaya naman, hindi na pinatay ni Lord si Moses. Alam niyo po, nung nabasa ko ito long time ago, not in Bethlehem, sa aking Bible reading sa aming bahay, ay malaki po yung naging katanungan ko. Bakit tinawag na bridegroom of blood? No, si Moses, at bakit gustong patayin ng Diyos si Moses? Yung una po, may paliwanag ako. Yung kung bakit gustong patayin ng Panginoon si Moses, I will leave it to the Lord to explain it
in eternity. Pero bibigyan ko po kayo ng glimpse of understanding kung bakit nangyari ito. Okay? So hang on me there. Okay. Number 1, yung sinabi po no Zipporah, na you are a bridegroom of blood, she was actually pointing us to Jesus. She was actually pointing us to Jesus. We know for a fact that our Lord Jesus Christ is a bridegroom, right? In the Bible, makikita po natin sa mga exposition ni Apostol Pablo, ay sinabi po niya na ang Panginoong Hesus ang ating magiging bridegroom in the future, and He is preparing us to be a spotless and unblemished bride. So He is a bridegroom. But not only a bridegroom, but Jesus Christ is actually a bridegroom of blood. Our Redeemer from slavery is a bridegroom of blood. We know from Hebrews 9:22, yung sinabi po ng author that it is impossible that forgiveness of sin without the shedding of blood. So the Lord Jesus Christ here personifies, or rather symbolizes, the bridegroom of blood that is being attributed to Moses, being the bridegroom of blood. A typology of Christ becoming a bridegroom of blood for us when we shed His blood on the cross. Kaya mga kapatid, makikita po natin sa verse 26 when she said, bridegroom of blood, she was referring to circumcision. And after that, the Lord left him alone. So ito po ay may patungkol din sa pagtutuli. And I would like to explain it in this manner. Alam niyo po, ang pagtutuli is a setting apart. Di ba? Paglilinis po ito sa mga lalaki, ito po yung pagtanggal ng foreskin dahil dito po naiipon yung dumi. Kaya dapat tinatanggal ito para malinis yung ari ng lalaki. But symbolically, ang pagtutuli po, or rather spiritually, ang pagtutuli po actually is setting apart our life from the life of this world. Setting apart our life for a life of holiness from a life of sin and filth and all sort of darkness. After having been raised in Egypt, Moses' physical appearance had become so much like an Egyptian. At nakita naman natin, di ba, nung tinanong ni Jethro yung mga anak niya, o ba't ang aga niyo umuwi? No? Anong sagot ni Zipporah? May Egyptian po na tumulong sa amin. So in other words, bilang isang Hebreo, hindi na siya nakilala bilang Hebrew, kundi bilang Egyptian. And Zipporah was instrumental in reminding Moses of who he was before having been transformed into an Egyptian. Mga kapatid, it is very much like us. Ang ganda po ng simula natin nung tayo po ay niligtas ng Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. But somewhere along the road, binago po tayo ng mundong ito. Nakiayon po tayo sa kanila. Meron po mga Kristiyano na hindi na po makita ang difference natin sa ibang hindi mananampalataya. Dahil ginagawa na rin po natin ang mga ginagawa nila. At hindi na rin natin ginagawa yung hindi nila ginagawa. Hindi na rin big deal sa kanila hindi magsimba. Hindi na rin big deal sa atin. And somewhere along the road, someone would have to remind you, you have forgotten who you are. At sabi po ni Zipporah kay Moses, hindi ka Egyptian. Ikaw ay anak ng Diyos. Do not be like them. Do not be conformed in this world. Mga kapatid, this is actually the cry of God, of the Holy Spirit sa mga buhay natin.
na at many times, imbis na tayo po ay nakikisama lamang, dumarating po sa point na tayo rin po ay nakikisama. And this is not right. That's why when Zipporah was putting that blood unto Moses, sinasabi niya, kasi ginamit niya yung circumcision, he reminded Moses of who he was. You are a child of God. And God had bought you with a price. You are a bridegroom of blood. Hindi basta-basta ang ipinantubos sa atin, mga kapatid. Hindi nasisirang anumang material na bagay at hindi ginto o pilak na may worth, but it is the precious blood of Jesus Christ. Lagi niyo pong tatandaan yan. That if you will have to go back to your old life and you will have to compromise your faith, you remember that Jesus Christ is your bridegroom of blood. So that you will not forget. So that you will always be remembering the circumcision, which is a setting apart of yourself from the world. Do not be conformed to this world anymore. Minsan meron mga Kristiyano, hindi ko po maintindihan, nakikisimpatya sa LGBT, nakikigaya sa LGBT, pumupunta pa sa Pride March. How can that be? We love them. But of course, the actions are unacceptable to God. Think again about that. 2.3, God is orchestrating divine appointments in Moses' path by meeting Reuel or Jethro. Si Reuel po na binanggit in the same level and story was believed by Bible scholars to be the same person as Jethro, and who later proved to be a wise counselor to him. Alam niyo, pag tayo nilalayo ng Diyos and make time and make way for divine appointments, pansinin niyo, meron po tayong mga makikitang o mamimit na people in our paths who will be divinely appointed by God. And in the case of Moses, he met someone who had become a wise counselor to him. Ito pong si Jethro, Reuel, na naging biyanan ni Moses, ay naging malaki po yung role na ginampanan niya nung si Moses ay naglilid na, no, naging patriarch na ng Israel. We jump to Exodus 18, verse 14. Ito po yung kwento. Si Jethro po ay nakabalita nung magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moses. Ito na po yung natapos na yung Exodus, ano? Natapos na yung crossing to the of the Red Sea, at talagang nagkaroon na po ng pamayanan na si Moses ang naging patriarch ng mga Israelita. So one day, dumalaw po sila, ang kanyang father-in-law, kay Moses, at nakita niya kung paano po yung pamumuno na ginagawa ni Moses sa mga Israelita. At ito po ang naging katanungan niya. Nang makita ni Jethro ang lahat ng ginawa ni Moses, nagtanong siya, ano ba itong mga ginagawa mo para sa kanila? Bakit mag-isa ka lang na gumagawa nito at may mga taong naghihintay na makausap ka mula umaga hanggang gabi? Sumagot si Moses, kailangan ko po itong gawin dahil lumalapit sila sa akin para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Kapag merong problema sa pagitan ng dalawang tao, pumupunta sila sa akin at ako ang nagde-decide kung sinong nasa tama. Sinasabi ko rin sa kanila ang mautos at mga batas ng Diyos. So makikita po natin dito, medyo mabigat po yung responsibility ni Moses dahil siya po yung executive branch. So siya yung patupad ng batas. Siya rin yung legislative branch. Siya yung binigyan ng Diyos ng 10 utos, remember? At marami pa mga utos, kasi siya yung taga-sulong ng batas at tagagawa. Number 3, siya rin yung, ang tawag dito, judiciary.
Siya rin yung taga-interpret ng batas. So medyo mabigat nga po yung role ni Moses, no? At ito po ang naging pahayag ni Jethro sa verse 17. Sinabi ni Jethro kay Moses, hindi tama ang ginagawa mo. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, pati ang mga tao. Ang bigat ng trabaho ito, hindi mo ito kaya mag-isa. Makinig ka sa advice ko sa iyo at sasamahan ka ng Diyos. Tama namang i-represent mo mga tao sa harapan ng Diyos at ikaw mismo magsabi sa Kanya ng mga pinag-aawayan nila. Ikaw din ang magturo sa kanila na mautos ng Diyos at mag-explain kung ano ang dapat nilang gawin. Pero bukod sa mga yan, dapat ka ring pumili ng mga taong may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di nasusuhulan at i-appoint mo sila para mag-lead sa mga grupo ng 10, 50, 100 at 1,000 na tao. Pabayaan mo sila ang maging judge ng mga tao sa lahat ng oras. So by the time nasa million na po sila, no? Yang mga mahihirap na kaso lang ang dadalhin nila sa'yo, pero yung malilit na bagay, sila na ang mag-decide. Sa ganung paraan, hindi ka mahirapan dahil may mga makakatulong sa'yo sa responsibility mo. Pag ginawa mo ito, nautos din ng Diyos sa'yo, makakatagal ka sa trabaho mo at uuwing mapayapa ang mga tao. Sumunod nga si Moses sa advice ng biyenan niya. So, when God is getting us away from other people, ililid ka naman sa mga taong katulad nito. So mga kapatid, maybe you are in the wilderness right now. Be sensitive. Yung mga tao na makikita mo sila na inilid ng Diyos sa'yo. And as you allow them to speak into your life, mapapabuti ka. And number 3, why we have prosperous hope when God leads us in the wilderness is because God led Moses to the wilderness for character development. At maraming beses po yan na totoo. God will lead us sa disyerto, sa ilang, sa isolation, sa deserted place for character formation. Kasi alam niyo po, si Moses, he's so full of himself. Bakit kanyo? Kasi from young, ay na-raise po siya bilang isang prinsipe. Tama? So bilang prinsipe, nasanay siya, na siya lang ang natusunod. No? So, there could be a time that he is lording himself over others. I believe that's the reason kung bakit hindi na siya nagpatumpik-tumpik nung nakita niya yung Egyptian na sinasaway o inaapi yung kanyang fellow Hebrew. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, pinatay niya. Kasi tingin niya sa sarili niya, prinsipe siya. Kaya niyang gawin lahat. Tama? So he is full of himself. At sabi ni Lord, teka anak, may problema. Dumaan ka muna sa character development. Hindi pa kita pwedeng gamitin. No? So anong nangyari? 3.1. From being a lone ranger to becoming a team worker. Nakita po natin yon. Ituloy po natin yung kwento ng Exodus 18 verse 24. Kanina, yung last verse na binasa natin, sumunod nga si Moses sa advice ng biyenan niya. No? Ituloy natin sa verse 25 this time. At pumili siya ng mga lalaking kayang mag-lead sa mga Israelites. Inappoint niya siyang mga leaders sa mga grupo ng 10, 50, 100 at 1,000 na tao. Sila ang naging judge ng mga tao sa lahat ng oras. Dinadala nila kay Moses ang mga mahihirap na kaso habang silang nagde-decide sa mga maliliit na bagay. So nakita niyo po na naging team worker si Moses. No? It made an improvement. Magaling na siya, ay lalo pa siyang naging effective dahil po meron siyang naging add-on sa kanyang pamumuno. No? 3.2, from being a self-proclaimed Savior to a God-appointed deliverer. From being a self-proclaimed Savior to a God
appointed deliverer. Before the wilderness, nabanggit ko sa inyo kanina, kung sino si Moses sa tingin niya sa sarili niya. Sumagot ang lalaki, sino ka ba sa akala mo? Judge ka ba namin? Papatayin mo rin ba ako kagaya ng ginawa mo dun sa Egyptian? So makita natin dito yung kaibahan. Before the wilderness, punong-puno siya sa sarili niya. Katulad ng sinabi ko sa inyo, may dahilan kung bakit punong-puno siya sa sarili niya. Kasi pinalaki siyang ganon, di ba? So tingin niya dun sa sundalo, ay alipin niya at tauhan niya, hindi na niya kailangang tanungin. No? Hindi siya natuwa sa ginawa niya, pinatay niya. And that's what the secular world is all about. Wala nang tanong-tanong, ayoko sa'yo, out. No? Pero hindi po ganito ang kaparaanan ng Diyos. At sabi niya, Moses, hindi kita kayang gamitin ng ganyan. No? So, teka lang. Punta ka muna sa ilang. At ano pong naituro sa kanya ng ilang? Exodus 3 verse 10. Ngayon, papupuntahin kita sa hari ng Egypt para mailabas mo ang bayan ko mula sa lugar na yon. Ngayon, si God na mismo nagpapunta sa kanya. Dati ready na ako. No, I'm raring to go. Pero alam niyo ba, ilang taon, yung character development na ginawa kay Moses ni Lord, bago po siya inappoint sa Exodus 3 verse 10. Sino po nakakaalam? 40. Nung 40 siya, kasibulan niya, sabi niya, ready na ako na yung mamumuno sa inyo, no? Tutulungan kita, sabi niya. Sabi ni Lord, teka muna, hindi ka pa ready. Punta ka muna sa ilangan. After 40 years, 80 na po si Moses nung tinawag siya ng Panginoon. Now you are ready to go into the wilderness. Pagkatapos ng mga lessons mo sa ilang. And you know what? Mga kapatid, sometimes, kaya po tayo pinapadaan ng Panginoon sa times of being unproductive, or being isolated, or being desecrated by people. Yun talagang iniiwan tayo ng mga kaibigan natin, yung mga inaasahan natin, yung mga akala natin madedependehan natin, ay dahil gusto ni Lord, sa Kanya tayo nakadepende. Gusto ni Lord, yung alam natin na kung tayo lang, wala eh. 'Di ba? Kasi yung time na tinawag na siya ni Lord, makikita mo doon a broken Moses. Sabi niya, Lord, bakit ako? Wala po akong kakayahan. Kasi utal si Moses. Paano po ako magsasalita? Ginawa pa siyang speaker. So sabi ni Lord, sige, kung yan ang reklamo mo, bibigyan kita ng speaker. Kinuha si Aaron. Actually, naging problema si Aaron later on. Kaya minsan, wag na po tayong magkikipagtalo kay Lord. Yung mga remedyo minsan na binibigay ni Lord ay magiging problema din po natin. Ano? 3.3, from being a proud leader who takes things into his own hands. Katulad ng sinabi ko sa inyo, Moses was full of himself, being so proud, na, anong tag dito, nilalagay niya sa kamay niya ang batas. Nung binata na si Moses, binisita niya ang makababayan niyang Hebrew. Nakita niya kung paano sila pinapahirapan at pinagtatrabaho ng sobra ng mga Egyptian. Nakita pa niyang binugbog ng isa Egyptian ng isang Hebrew. Tumingin-tingin sa paligid si Moses na makita niyang walang ibang tao. Pinatay niya ang Egyptian at tinago ang bangkay sa buhangin. So, ganun, siya ang batas, no? Kasi prinsipe siya ng Egypt. Nung napunta siya sa disyerto, ano nangyari sa kanya? He became a broken man and a humble servant of the Lord. Numbers 12:3. Si Moses ang pinaka-humble sa lahat ng tao sa mundo.
Kasi ito yung instance na nagalit sa kanya yung dalawang kapatid niya, si Miriam at si Aaron. Meron siyang ginawa. Nag-asawa siya ng Cushite woman. So hindi naging acceptable sa kapatid niya yung pag-aasawa niya ng Cushite woman. Minsan mga pamilya natin, pag meron tayong mga desisyon na ayaw nila, meron silang grudge against us. So ito yung nangyari kay Moses, nagalit o nagrebelde, nag-criticize siya ni Miriam at ni Aaron, no? At imbis na magalit siya kina Miriam at Aaron, ito po nakasulat, instead of getting mad and even at his sister Miriam, who criticized and rebelled against him, he prayed for her. Bakit po siya pinag-pray niya? Kasi nagkaroon po ng leprosy si Miriam dahil po sa kanyang criticism kay Moses. Hindi po nagusto ng Diyos na ang isang lingkod niya ay basta-basta lang pagsabihan ng ibang tao, kahit nga kapamilya pa niya. And in Numbers 12:13, sumigaw at nag-pray si Moses kay Lord, O Diyos ko, parang awa mo na, pagalingin mo siya. So nakikita po natin dito na in our times of desolation, mga kapatid, God is forming us kasi hindi po tayo kayang gamitin ng Diyos kung punong-puno tayo ng sarili natin. Kung titingnan ko po ang buhay natin, ang buhay ko personally, doon sa 3 taon na pinagdaanan natin during the pandemic, if there's anything na itinuro sa akin nung lockdown, nung mga quarantine, at nung mga, ang tawag dito, health protocols, isang bagay lang po. Isang pitik ka lang talaga ng Diyos, mawawala ka sa mundong ito. I have become humble kasi meron po mga namatay doon sa COVID. Mga kasamahan po namin ito, hindi po malayong mga tao na from hospital ay gusto po nilang mailibing kasi ang protocol noon, pag namatay ka sa COVID, ay cremation ka agad. Hindi ka po pwedeng hindi ka pwedeng iburol. Meron po ako alam na case na pinayagan po ng munisipyo kasi bishop po ito. Pero ang nangyari po, mula po sa morgue sa ospital, diniretso po sa sementeryo, hindi po namin nakita. Ganun po kalala. Meron pong mga kasamahan natin, mga nakakamay ko, mga nakahag ko, dinala sa ospital. Pagbalik po, ay nasa isang maliit na jar na lamang siya. Maniwala kayo mga kapatid, hindi ko po pinagpapasalamat na nagkaroon po ako ng magano experience para sa mga family. Ang ipinagpapasalamat ko ay yung lesson na naituro sa akin. Kung ito po talaga yung nakapag-humble sa akin, sa paglilingkod lalong-lalo na. Kasi ang dami ko pong mga ginawa ng funeral services nung pandemic, na puro nakalagay lang po sa urn, sa jar, yung urn nila, yung abo nila, nasa jar lang po. Nagkukondak po kami ng memorial service, ng funeral service, wala pong bangkay sa kabaong. Yung isang jar lang na yun at yung picture ng tao. At doon ko po nakita na talagang ang buhay natin ay kakapiranggot lang talaga. Ang sabi po ng Bible, it is a handbreadth. At kung titignan niyo po sa dictionary ko, ano ibig sabihin ng a handbreadth, ito po ay 2.5 inches lamang. Ganito lamang po yung buhay natin. Ang buhay natin ay parang mist. Kung kayo po ay nag-spray ng pabango, yun lamang po ang buhay natin. Here today and gone tomorrow. And because of that, kailangan po, when the Lord brings us to the wilderness, we will learn how to humble ourselves. And then, pag tayo po ay refined na, saka po sasabihin ng Panginoon, now I am appointing you. Mga kapatid, as I come before this message, this morning, I'd like to conclude it with this statement.
When God leads us to a place of intense experience of isolation and seclusion, the state of being private and away from other people, trust His process that He is preparing us for His great plan for our ministry and calling. Pag tayo ay nilulugar ng Diyos sa isang matinding karanasan na pagkakahiwalay o pagkakalayo sa ibang tao at pag-iisa, magtiwala tayong ito ay proseso niya para ihanda tayo sa kanyang dakilang plano para sa ating ministry at calling. Trust the process of God. Let's pray. Father, we thank you and we bless you for such a great reminder, Lord. At sa mga dumarating po sa wilderness, ngayong umagang ito, Panginoon, I pray that they will just cooperate, O Lord, na matutunan nila yung character development na pinapakita mo sa kanila na kailangan po namin gawin. Lord, gusto po namin maging katulad ni Moses to finish strong. That in his 120 years ng buhay niya, he was not short of any strength. And his eyes did not even fail. And it was only because your purpose for him had been served. Yun lang ang dahilan mo kung bakit kinuha mo siya sa mundong ito. Walang ibang dahilan. Panginoon, gusto naming maging ganoon. And therefore, as we come before you this morning, it is our prayer, Lord, to bring us into the wilderness and lead us to a way of greatness that only you can do, out of the character refinement that you will bring into effect sa aming mga buhay. And even right now, I'd like to give you an opportunity to respond to this word. Maybe you have come here for the first time. And alam mo kung bakit God orchestrated your path to be here. May mga taong inilayo ang Diyos sa iyo. At may mga taong ipinamit sa iyo. At silang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Para ipakita sa iyo o ipakilala sa iyo ang iyong bridegroom of blood. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo at itinigis ang kanyang dugo at ibinayubay ang kanyang katawan nang sa gayon ay mabili niya ang kapatawaran at ang katubusan mo sa kasalanan at sa kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Gayon na lamang ang pag-ibig niya sa iyo, ng Diyos sa iyo, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ngayong umagang ito, ang magandang hamon ay nakung tatanggapin mo si Jesus at manampalataya ka sa Kanya, ika'y hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dahilan kung bakit naririto ka ngayon and God orchestrated this wilderness before you. Maring hindi ka komportable sa lugar na ito. Wala rito mga kaibigan mo, wala rito ang mga nakasanayan mo. But you are here right now and God wants to encounter you. Gustong sabihin sa'yo ng Diyos, may magandang plano ako para sa'yo. May mabuting sadya ako para sa'yo. Pagandahin ang buhay mo at ipaalam sa iyo ang plano ko, hindi para sa iyong kapahamakan, kundi para sa iyong kagalakan at sa iyong tagumpay, sa iyong kasaganaan. Hindi para sa iyong kapahamakan, kundi para maligtas ka. At ang magandang balita ngayong umagang ito, si Jesus, ang bridegroom of blood, na provision ng Diyos, para sa iyong kasalanan ay naririto, kumakatok sa puso ng iyong pintuan ng iyong puso. At kung siya iyong pagbubuksan,
Siya ay mananahan at papasok sa iyong puso. At pang-apat, siyempre, ang nais ng Diyos ay katugunan mula sa iyo. Kailangan na gumawa ka ng sarili mong desisyon upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat walang pangalan na probisyon na ibinigay sa langit man at sa lupa na ang tao ay maligtas kundi sa pangalan lamang ni Jesus. At kung ito ang nais mong gawin ngayong umagang ito, gusto kitang bigyan ng pagkakataon na mag-respond sa paanyaya ng Panginoon sa iyo. Sa paanong pamaraan, ang sabi po sa Romans 10:9-10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God had raised Him from the dead, you will be saved. Our faith starts with hearing the Word of God, which you already did this morning. And our faith will be fulfilled and will be completed by responding to that and make a confession this morning that Jesus is your Lord and Savior to the glory of the Father. At kung yan ang gusto mong mangyari ngayong umagang ito, paano mo tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Bibigyan po kita ng pagkakataon na manalangin. Ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. At dahil hindi pa po kayo bihasa na makipag-usap sa Panginoon, hayaan niyo po na pangunahan ko kayo sa panalangin. And I will just like to request you to repeat after me. And as I pray, babagalan ko po ang pananalangin. Sundan niyo po ako. At nire-request ko lang isang bagay. Bigyan niyo po ng tinig. May boses. Yung maririnig niyo talaga yung sarili niyo na kinakausap niyo ang Panginoong Diyos. At naririto po siya, nakikinig sa inyong panalangin. At mag-a-abide, magpapalubag o magpaparaya sa gusto niyong mangyari at anyayahin siya sa buhay niyo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin na ibinigay niyo ang Panginoong Hesus bilang kabayaran sa aking kasalanan. Maraming salamat po na si Jesus ang aking bridegroom of blood at sa pamamagitan ng dugo na kanyang itinigis para sa akin, ako ay napatawad sa aking mga kasalanan. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking naging kasalanan. Mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa kasalukuyan. At nakalimutan ko ang aking halaga at kung sino ako sa inyong paningin, na ako'y minamahal mo dahil dinaya ako ng paniniwala na ang pagiging isang Egyptian o tao ng mundong ito ang paraan ng kadakilaan. Ngayong umagang ito, alam ko na po ang paraan ng kadakilaan ay tanggapin ang bridegroom of blood na ibinigay mo para sa akin, si Jesus, ang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo. Kayo po ang maghari sa puso ko. Kayo po ang maging Panginoon
Kayo po ang aking maging tagapagligtas. Binubuksan ko ang aking puso, pumasok po kayo. Binubuksan ko ang aking buhay, makialam po kayo. Nang sa gayon, ay mapabuti ako at mapaganda ang aking kalagayan. Maraming salamat po sa kapatawaran ng kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung lahat ay tumayo.